Magandang oras mga cart lover, mga kababayan. Naku, imbis na locally produced drugs daw yung ginagawa ng mga drug cartel sa Pilipinas na pinatipok ni Digong, ay eto na ngayon. Ang pumasok sa Pilipinas ay imported galing na ng China. Kaya panoorin natin ang balitang ito galing sa Net25 TV. Timonya ni self-confessed hitman at dating miyembro ng DDS, ng di umano'y Davao Death Squad, na si Arturo Los Cañas. Eto na, lumawak na kasi meron ng salaysay tungkol sa pagpapapatay sa mga drug chemist at sa mga trabahador doon sa isang Dumoy, no? Laboratory, Shabu. Laboratory ng Shabu, para lamang patayin, no? Mawala yung kompetisyon ng mga Duterte, and then implicating, no, para imbis na locally produced, sabihin mo na yung ating mga drugs imported. Yan na nga, kung maaalala mo, Pati, nagdatingan ng mga magnetic lifters, oo, na bilyong halaga, 6 no? billion ba? 6.4 billion yung sa Valenzuela, and then Bulacan. implicating ito si Guban at si Taguba. Si Guban, former Customs Intel Officer, si Taguba, ex-Customs Broker, implicating the son. Oo, si Pulong. Si Representative Paulo Pulong Duterte, pati yung son-in-law ni former President. Scarpio. Attorney Man Scarpio, lumawak na po yung yung sa inyo dyan sa Komite ng Extrajudicial Killings po, mga itinumba to kill the competition. Lumawak po yung angulo, may bagong angulo para sa pandinig po namin, Kong Benny. Alam nyo, si Congressman Romy Acop, general yan dati, no? At siya ang may hawak ng CIDG. Kaya alam niya, pinag-aralan niya yan Alam niya, oo. Pwede ba nating i-dismiss ang testimony ni Las Cañas? Na ginamit nung doon sa patayan, doon sa Arlene apartment sa Davao. May nahuling mga Chinese drug lord doon na 13 yata. Hindi nila patay doon mismo. Anong ginawa? Dinala lang sa quarry. Pinatay ni Arthur Las Cañas, siya mismo pumatay. Inamin niya naman Kasi siya pumatay. Okay. Inamin niya. So, anong ibig sabihin nun? Sinong papaniwalaan ng taong bayan? Kami, for example, ito umamin to. Na siya talaga ang pumatay. Inamin niya. Oo. Pero Kong Benny, yung pangalan po ni Congressman Paulo Duterte nga ay lumabas nga po diyan. At kasamahan niyo po siya sa Kongreso. Wala ho ba kayong balak ipatawag rin po siya? Meron ho ba siyang mga pinapadala po na mga statement laban po dito sa mga akusasyon na itinapon na po laban sa kanya? Well, sinulatan na namin siya sapagkat siya ay kasama namin sa House, no? Correct. Sabi ko nga, hindi na siya kinakailangan sulatan pa sapagkat member siya ng House. Pwede siya mag-attend kahit na anong oras. Pwede siya magtanong sapagkat siya ay member ng House. Pwede niyang itipend ang kanyang sarili tulad ng ginagawa ni Senator Balderosa. Nag-a-attend siya. Pero hindi siya uma-attend. Kaya tanong namin, ano ba gusto niya mangyari? Gusto niya ba maging member ng House o gusto niya maging resource speaker o witness? Hindi siya nag-attend So he hasn't gone to Congress, no, since the start of 19th Congress? Hindi po siya nagpupunta dyan sa opisina? Hindi. Buti pa nga yung kapatid niyang si Vice President. Natulog. Inalalayan yung dating Pangulo nung nagpunta. Siya nga, nagpakita ba siya? Noong ang dating Pangulo ay nagpunta dyan sa House. Takot yun. Takot na baka nandyan si Trillanes baka pahubarin siya at ipakita yung tattoo sa likod niya na dragon na tattoo ng Chinese Triad na mayroong code number. Alam yun ni Trillanes, kaya takot si Pulong na pumunta dyan dahil nandiyan si Trillanes. At idagdag ko lang yung mga tinatawag na magnetic lifter na mga imported na tuni-tuniladang shabu. Hindi lang magnetic lifter ang ginagamit nila. Dito sa lugar namin, binabagsak diyan sa sa Surigao Strait. Binabagsak diyan ang mga sako-sakong shabu na nakabalot sa cellophane. Yung iba ay napadpad doon sa may Siargao Islands at napakarami. Yun.
Ang estilo naman noon ay pipick upin lang yun ng mga bangka. Ang problema ay mayroong naanod na napulot ng mga mangingisda, kaya nabisto ang modus na yan na pagbagsak ng mga droga diyan sa Surigao Strait. Yan, tunay-tunay galing yan ng China. Kasi yan ang modus eh. Inaano pala yung mga gumagawa ng laboratory sa Pilipinas, kaya pala inubos nila yung mga drug laboratory sa panahon ni Digong para masulo na nila yung enterprise ng drugang yan. Ngayon, all are made in China. Grabe. Ginawa lang tayong gago na akala natin na yung tinitipok nila ng mga drug lord na matapos na ang droga. Yun pala ay tinipok nila yun dahil sa kompetisyon. At ang papasok ng mga droga ay sa kanila na naman. Which is mas marami. At mas maraming buhay ang nasisira. Balik tayo dito sa balita. Naging resource speaker po namin. Nasaan si Pulong? Wala. Ba't siya nagtatago? Ba't di siya lumalabas? Kung talaga walang katotohanan yung sinasabi nung Mark Taguba, nung guban na yan, di sabihin niya, tanungin niya yung mga yan. Member siya ng House. Yeah. He could be able to ask questions. We're going to allow him being a member of the House. Yeah. Okay. Pero wala eh. Hindi siya nagpapakita. Guilty. Guilty. So moving forward kasi nga nakalabing-3 marathon hearings na po ang Quad Committee at ipagpapatuloy pa sa pagpasok po ng bagong taon. Ano pa po ang ano pa pang binabalak ng Quad Committee? Paano pa palalawakin po ang inyong investigasyon sa mga hearings ninyo, Kong? Itutuloy po namin ito sapagkat nakakita na naman kami ng involved sa Pogo na hindi namin natawag. Iimbitahin namin yan, Chinese yan. Lin ang pangalan hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan. Pero Chinese po yan, hindi yung Pilipino. May involved po yan. Meron na palang bago na namang bagong mga kung sa sa telebisyon, yung probinsyano ay meron na namang bagong artista na lalabas. Ito yung sinasabi ni Abante na Chinese. Sa January daw to na hearing, lalabas yung Chinese na whistleblower about the Pogo at ituturo kung sino talaga yung mga mastermind niyan sa Pilipinas. Kapit niya ang isang marangal na businessman na Filipino-Chinese. In-expose siya ngayon. Kaya papatawag namin yan sa Pogo. Hindi lang yan. Papatawag din namin ang ilang mga bangko kung saan idineposito ang mga perang yan, pinaikot-ikot yan sa iba't ibang bangko. Kinakailangan na patawag na yung mga bangko. Marami pang pag-uusapan yan eh. Patay na. Kapag bangko na ang ipapatawag ng gobyerno, at siyempre, yung mga manager ng bangko ay sasabihin nila ang totoo eh. Andin ang lahat ng yan ay siguradong papunta doon sa itong narito na matanda, saka yung anak niya na Vice President. Siguro yun yung pangalan sa account na lalabas. Pati yung mga anak niya, pati yung Manscarpio na sinasabi. Kaya kaya ang kasabihan ng mga matatanda na kung anong itatanim ay siyang aanihin. Kaya huwag tayong gumaya sa mga ganito na mga instant yaman. Ang pagyaman na hindi galing sa masama ay walang guilty na nasa likod. Walang hahabol na multo. Hindi katulad nito sa kanila. Yumaman, naging presidente, nagiging mga sikat, kinakatakutan, pero yun pala hinahabol sila ng kanilang ginawang multo. Yung multo na ginagawa nila ay siya ring multo na magtulak sa kanila doon sa kanilang katapusan. Okay, so ako'y magpaalam na. Comment nyo na lang sa ating comment section, mga kababayan, mga ka-art lover, ang inyong opinion
tungkol sa balitang ito ng Net25 TV. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.